kanyeg. Ay, nagbuhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit Bakit kayo nang dagdag dyan? Grabe mga kombre, talaga Marcos na Marcos ata to. Sinaad rin ni FLM na pagpatuloy pa rin pinoprotektahan ng kanyang ina ay hindi na niya ito kakausapin hanggang sa mamatay siya. Puro ay daldal. Sige, dumaldal ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado ang utak niyo eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat niyo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba alam na si Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, kaya ka naman pinagkwentuhan na tinutukso ako ng... Yan yung ano. Yan yung naisip na namin. Kasi nung lumabas nga yan, yung mga recording na yan, kay FLM for Filipinos, doon na namin napagtanto na itong video na ito, maaari, itong audio recording na ito, scripted. Tinawagan siguro ni Culaong, yung nanay niya, para sabihin, eto, magpanggap kang ganito ha, mag-uusap tayo tungkol sa ginto. Magagalit ako sa'yo, mumurahin kita. Yun siguro ang inano ni Culaong dyan. Kaya ito, kumbaga, kahit na sabihin mong scripted yan, biruin mo, yung nanay mo, isama mo sa katarantaduhan mo. Isama mo dyan sa panloloko kay Inay Mary Ann. Para makahut-hut ka lang kay Inay Mary Ann, ginamit mo yung nanay mo, di ba? Anong klase kang ina? Gold bar. Anong klase ka ring anak? Actually, anong klase kayo magnanay? Di ba? Parang handa kayo na gamitin yung kaya mag-aarte ng ganyan. Handa kayo na lumabas na ganyan para lamang mapatunayan nyo yung katarantaduhan nyo. Nanay, paghanda mo ko ng isang gold bar. Yung bunganga mo! Yun ang sabi niya. Di siyempre yan, sinasakyan ko na. Wala nang iba siya lang. At wala nang iba. Kaya, Ano yung pagpapanggol niyo dyan sa anak niyo? Putang ina eh. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Chinjin. wala siyang dinadalang dokumento. O, Kinlayo. Wala siyang, Isulat din ng Itanigay. Sakbay nga yung pangwar na kay G. Manila. wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa. Putang ina nga. Ako na nga. Kayo, yung Norman Mangulo. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. So kapag pinilit to ng nanay daw niya na protektahan ang kanyang kapatid, hindi niya na ito kakausapin. Sa galit ni FLM ay sinaad niyang baka siya pa raw ang magpapatay dito. Ayaw mo tumigil eh. Pilit mo pinagpapanggol yan. Ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang itulak sa akin at walang itulak sa Putang ina yan. Walang itulak na bigit. Putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Hindi naman siya hudas Hudas yung anak niyo. Ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan, hindi niyo dapat pasinawin yan. Anak. Huwag mo akong tawaging anak. Dahil hindi mo ako pinakinggan kahit minsan eh. Bakit hindi kita pinakikinggan? Putang ina, dagdag ka na naman ng dagdag. Dagdag ka ng dagdag. Sinabi niya, duhudas ka yung anak niyo. Hindi niyo pa makita. Doon sa original audio recording, alam ko nakikinig si Inay Mary Ann dyan eh. Kasama ni Yama. Yun ang alam ko. Hindi niyo pa makita. Wala akong hiling, pinatitigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol niyo pa, putang ina! Tumahimik naman na. Wala Hindi naman. nga tumapahimik! O, kakausapin ko, tatanong ko. Ako magpapatakal dyan. Ako magpapatakal dyan. Ako magpapatakal dyan. Inanamakan mo ng butas yung kapatid mo. Hindi ko yung kapatid. Grabe to mga kahombro ko. Tindi talaga. Diba? Ako ang magpapagurgur dyan. O, teka. Aba, Ate Prinsesang Palaboy, salamat po sa pambili ng Yakult. Ayun. May pang Yakult si Piola bukas. Mamasyal kami. Plano namin pumunta ng Manila Zoo eh. Titignan ko kung makapasok kami Manila Zoo bukas. Okay. Brutal ng bunganga. Yan, Kuya Elmer. Ay, gagi. Nakakapanting ng tenga. Yan nga, Big Mama. Nakakakilabot. Miss Elise Pinpin. Okay, Kuya Elmer. Tado ka kulaong mukha kang urat. Paano ka naging anak ng Don at Donya ni Malka?
Nay Maria Leonora Roque, kung titignan mo mga itsura nila, parang hindi dugo dumadaloy sa ugat ni Mangusin. Parang tinta ng puset. Cristel, una ko palang nakita to nung pandemic, nagduda na ako. Nung nagtry ako mag-research, napanood ko mga videos ni Sir Mejorada, doon ko nalaman na peking FLM siya. Yun nga po. Okay, lintik na royal blood na yan. Narinig ko na naman. Ay, si Ate Nelia. Hello po, Ate Nelia. Pipa Poops. Ayan, hello po. Okay, sa SM Vlog, Trilyonaryo, nagpapalimos na ng gas. Yun nga. Mary Chantel, ayan, hello po. Okay, Ate Pink Butterfly, yung iba kumasa kasi pinangakuan na dodoble niya ang challenge. Parang naakit lang sila kasi madodoble ang naibigay nila. Yun nga po, pero ang dami pong hindi nabigyan noon. Okay, di ba Big Mama, yun nga, ang brutal ng bunganga. Cricks, natawa ko sa anak ng tinapay pala si Madam Remy. Yun nga eh. Tinapay pala lolo ni Norman. Kung anak ng tinapay si Aling Remy, apo pala siya ng tinapay. Yun nga. Sobrang pangit ng ugali. Terno sa itsura, ang pangit sobra. Aliyah Joyce. Okay, palike-like daw po ng ating live. Ayan, palike naman po. Ayun. Ilan na ba like natin? 144 lang? Totoo ba to? 144 lang yung like? O 106. 106 lang pala. O 106 lang dito. Ni-refresh ko. Totoo ba to? Wala, 106 lang ang like natin. Okay. Da Jeronimo. Master, tanong lang, bakit hindi sumusuporta pamilya ni FLM sa kanya? Eto po. Bigyan natin ng example. Kunwari, Kuya Jeronimo, anak mo ko. Tapos pagmumurahin kita. Anak mo ko, tapos yung kapatid kong babae, gagawan ko ng pagmamanyakol. Susuportahan mo pa rin ba ako? Magmamanyakol ako sa kapatid kong babae. Na anak mo, magkapatid kami. Susuportahan mo ba ako? Tapos nakikita mo sa TV, puro katarantaduhan ginagawa ko. Nakukulong ako sa aking mga katarantaduhan. Makikita mo sa mga vlog, sa mga vloggers, na ikaw na mismong tatay ko ay tinatatwa ko. At pinapalabas ko na ang aking ina ay maruming babae. Pinapalabas ko na ako ay anak ni Pacifico Marcos. Susuportahan mo pa rin ba ako bilang anak mo? Ako nga, nanay ko nga eh. Ang out namin noon sa eskwelahan, 5:45 ng hapon. Orasan ako na nanay ko niyan, dapat 6:15 nasa bahay na. Pag dumating ako sa bahay na 6:30, dahil nilakad ko lang pauwi, dahil naubusan ako ng pamasahe pauwi, nilakad ko lang. Pagkita ko pa lang dun sa may malayo, palapit pa lang ako sa bahay, nanay ko may hawak ng patpat. May hawak ng pamalo sa akin. Kung hindi man, sinturon ng tatay ko. Yung ganun lang yung pa kayang ganyan. Putya, tinatatwa ang tatay. Ang nanay daw nakangkang ng iba. Diba, putya, hindi ko talaga susuportahan yan. Kuya Golden Takore, si Glenn Mario Henyo yun, Mac. Yes, sa channel ko lumabas yan, si Glenn Mario Henyo. Norman Mangusin ng Italia. Ayun. Pero ang boses kay Alpha, hindi naman. Boses ba nun kay Alpha? Hindi boses kay Alpha. Saka nung in-interview ko yan, andoon si Alpha. Nung in-interview ko yan. Saka nung nagpunta sa embassy si Kuya Alpha, nung nag-video call kami ganyan, pinakita ni Kuya Alpha, Mac, kasama ko na si Glenmar. Kasama ko na si Glenn. Kaya
Tinawayan pa nga ako eh. Sabi ko, Kuya Glenn, okay ka lang ba dyan? Okay lang ako. Ganun. Salamat ha. Pumunta ka. Makikipagtulungan ka para ma-solve yung ano, yung sa kaso ni FLM. Sabi, oo, okay lang kasi nakokonsensya na din ako eh. Yun ang sabi. Ano nangyari dyan? Okay, Kuya Elmer, hindi pwedeng magsinungaling ang Tom Mark, Boss Mac. Yes, wala pang Tom Mark na magkamuka. Okay, good evening guys and Kuya Mac. Na-late ako, kakauwi lang kasi kain muna habang nanonood. Si Coco. Ate Katrina Lab, out of topic, may tanong ako. Alam mo ba Mac na ano meron sa viral house na trending sa Facebook? Baka may makasagot. Masasagot po yan, punta kayo ng Telegram. Punta kayo ng Telegram. Masasagot po yan kung ano yung bahay na yon. Bastos lang kasi kaya hindi po natin pwedeng pag-usapan dito. Okay, Kuya Henry, best of friend pala sila noon. Anong nangyari sa kanilang dalawa? Yun nga. Okay. Ayan, Ate Prinsesang Palaboy, salamat po talaga sa pa-Yakult sa pang-Yakult ni ni Piola. Ayan, pati si Kuya Chodor David. Ayan, meron din. Meron ding pakulay. Alam mo na ulit. Ayun, yun nga. Ridrin, tuwan-tuwa. Ate Ira, Isis, Prinsesang Palaboy, Kuya Henry, pareha sila ng matahay. Nako, ambad ko. Churi. Ridrin, parang sanay na sanay din nanay niya may pinagmanahan. Oo, kasi medyo, alam nyo, emotional yung kanilang balitaktakan nun, di ba? Parang si Nanang Reme, parang pampamas yung acting Kung yan maririnig mo kay Chadeli, ano ba yon yung ito ang inyong Chadeli. O kaya sa ano ba yung matud nila ako'y diling ana. Kaya lang yung acting nila pang Awoo! Ito na, ang gabi ng lagim. Kabisado ko yun Yan yung, yan yung pinapakinggan nung namin dati, yung kasama namin sa bahay. Yaya ng sumunod sa akin na kapatid ko. Yan yun naririnig ko. Pucha, pag gabi ng lagim, naku po, tapos brown out. Kahit na umihi lang dun sa hindi ko magawa sa takot Nako, Kuya Elmer, pero kahit na scripted boss, para murahin niya ang nanay niya at bakit pumayag naman ang yung nanay niya. Kaya nga di ba? Anong klaseng ina at anong klaseng anak yung gagawa niyan? Both of them have no moral values, Maria Teresa. Si Swab, yung bayaran na 2M sa Italy na tao para palabasin na andoon ang tunay na Norman Mangusin at siya si FLM, period. Kelken, like naman tayo mga madam at sir. Salamat. Okay. Big Mama, Pamilyang Hudas. Kuya Elmer, pero pinanindigan niya yung sinabi niya. Kaya hanggang sa ngayon, di na niya pinansin ang nanay niya. Bibian Marbida, hello po from UAE. Okay, si Swab, watching from Taiwan. Ate Prinsesang Palaboy, kasama ko si Chodoro ngayon. Nasa biyahe kami while watching you, Makmak. May hahuntingin lang kami. Yan ba yung nagtitinda ng tinapa? Ate Erlinda Balatukan, shoutout po. Ate Binilda Craig. Mac, binilang ko yan dati kung ilang beses nag-PI si Kulaong sa audio call na yan. 34 times ata. Galing binilang mo pa. Okay, ako si Coco, nag-like agad pag open. Thank you po, Eskrimador. Kaya pala magaling mag-bake si Kulaong. Dahil anak ng tinapay si Nanang Remy. Maria Teresa, ayan, salamat po sa like. Swab, salamat.
Ako, okay. Nako, na kay Norman na pala ang lahat. Kahit ako itatakwil ko yung ganyan. Ako si Coco. Kaya pala unang pumasok si Chodor David. Ayun. Ate Maribel Gabelo, malamang na kinahihiyaya ng pamilya at iba pang kamag-anak niya ay ayaw may malaman about sa lagay niya kahit makulong pa yan. Tama. Kay Chili Jagger, shoutout from South Korea. Ito lang ko lang time. Wait ko, pampatulog. Hello po. Sarado na po natin 200 likes. Ayan, sabi ni Kuya Henry. Manong Bianong. Sino may Manong Bianong? Cynthia, tuwan-tuwa. Joka, Kuya Mac, pinaghalong dugo pala na ni Berong Bulag. Pacifico, German Blood, sa Norman, Kulaong. Okay, tuwing 12 ng gabi yun. Ate Joseph Grooms, tuwan-tuwa din. Elementary pa ako nang narinig ko yung gabi ng lagim. Rin, sa November 1, magandang cosplay, costume, Kulaong setup. Ayun. O, bumili ka ng peking Fred Perry, katulad ng sinusot ni Kulaong, tapos hatiin mo yung buhok mo dito. Kulaong na kulaong ka na nun. Tapos padapain mo yung ilong mo. Kuya Elmo, done like na. Ayan, thank you po. Ate Prinsesang Palaboy, sumagot na ba siya sa sa sinend mo sa akin? Joka, ika nga ni Norman Kulaong, this is a violation of everything. Bibian, ayan, nag-like na. Sa radio, yung Manong Bianong. Hindi ko na na yan. Ate Mayet, hello po. Okay, Ridrin, tapos may salad na dala. Pucha, full ka nun Full effort ka talaga nun, no? Sa halip na full force, full effort. Dala mo, salad, tapos naka-Fred Perry ka, tapos atebok mo ganyan. Tapos, biglang meron kang kaklase naman o kasama mo, nakasuot ng pampulis. Talaga ni FLM. Ayon kay FLM, ang kapatid niya na ito ang nagpabagsak sa kanya noon dahil sa dokumentong ipinasa niya noong 2012. Akala niyo nakakalimutan ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Kung sino nagpabagsak sa akin. Hindi siya. Hindi ka sana. Ano naman wala kang nalalaman. Puro kayo hindi siya. Ipagtatanggol mo yan, syempre anak mo yan Ngayon sasabihin ko sa'yo, dalawa lang pamimilian mo. Ipagtatanggol mo yan, hindi mo na ako makikita hanggang sa mamatay ako. Kahit bangkay ko, hindi ko ipakikita sa'yo. Bahala ka. Yan na. Sige, mula ngayon. Magmalaki sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. Hindi kita pinagmamalakihan. Hindi kita pinagmamalakihan. Sa akin. Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. Putang ina. Magkalimutan na tayo lahat. Yun ang gusto mo. Dahil sa Putang ina. Pinagtatanggol mo pinagkakanulo na nga ako Tapos tatautin mo pa ako ng ganyan na hawak o buhay mo. Putang ina. Ako ang nanay mo. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina, kahit ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan Sa'yo. Pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. Kindam. Ganyan ka nga. Sige, bata ka. Actually, di ba, kaya ito scripted o ito ay totoo, nagkalat na to sa SOCMED Andyan na yan sa SOCMED, nagkalat na. Talagang nandyan na yan, di ba? Ngayon, kung ikay sumusuporta pa rin kay Kulaong, after mong mapakingganan lahat ng to, after mong mapanood to, at sumusuporta ka pa rin kay Kulaong after mo tong mapakinggan, parang wala kang kwentang tao. No? Parang, sumusuporta ka pa rin kay Kulaong kahit na ganyan yung taong yan? Di ba? Parang mapapaisip ka na kagad, ano ba tong tao? Ano ba tong taon to? Sumusuporta sa mura ng mura sa nanay. Diba parang yun naman mo Katulad yan, si Zaza, si Tekla, sino pa ba? Si Ebs Pascual. Diba? Kahit na eto, narinig na nila to. Sumusuporta pa rin sila kay Kulaong. Actually, meron dun binabanggit yung isang nanay. Umalis na kay Kulaong yun. Sumama na kay Kuya Alpha. Ngayon, naririnig ko, sinashoutout na naman ni Kulaong. Nung bago makulong si Kulaong, sinashoutout niya. Imaginein mo yun,
Yung ganyan mga tao, 'di ba? Hayag na yung kawalang hiyaan ni Kulaong sinusuportahan mo pa rin, letche ka. Wala kang kwentang tao na talaga niyan. Asa na utak mo? Okay na, bahala ako. Sige. Ano, nagtatakotan tayo? Sinabi ko lang sa inyo, pakinggan nyo, daldal kayo ng daldal, hindi matigil yung bunganga nyo. Putang ina, naging mabuting tao ko sa inyo. Naging mabuti, lalo naging mabuti akong ina sa'yo. Putang ina, ba't di nyo maawat yung anak nyo? Pinakikiusapan ko lang na patigilin yung putang inang anak nyo hindi nyo mapatigil. Putang ina, nagsasalita ako, panay ang pagtatanggol nyo, putang inang yan. Sinabing tumigil nila ang kahilingan ko, napakaraming buhay na nakataya kung ano man yung nanandyan. Hindi nyo maintindihan. Tang ina kasi. Naalala ka nga namin. Hindi mo ko naaalala. Naaalala nyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ay, hindi. Yan ang nararamdaman ko. Ay, Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. ginagawa mo sa akin, hindi ba? Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Putang ina nga, nagsasalita nga ako, hindi nyo. Kung kakausapin mo ko, maayos naman. May paggalang naman, nanay mo ko, hindi mo ko. Paano ako nga kayo igagalang? Paano ako gagalang nang nagsasalita ako, ini-insist nyo yung kung ano yung kamalian ng anak nyo? Hindi niyo mo ko anak katulong. Hindi mo ko alipin. Hindi mo ko alila. Ang hinihingi ko lang sa'yo, mahinahon kang magsalita sa akin. Sinaad din dito na hindi nito magagawang maging mahinahon dahil pinoprotektahan nito ang libu-libong tao na mahigit 3 dekadang itinago ukol sa mga ginto na yan. Tapos sumingaw daw bigla. Sa tingin nyo, yung katatayuan ko, sino pa magiging mahinahon? Pinoproteksyonan ko ang buhay ng libu-libong tao na mahigit 3 dekadang itinago. Tapos nakasingaw. Paano nakasingaw? Ibig sabihin, naging pabaya kayo. Alam niyo ba, nakamatayan ng napakaraming tao na nakasalalay dyan sa putang inang mga ginto na yan? Tapos sisingaw. Andito ba? Saan mo ko ilalagay? Saan? Ako, wala kaming sinasabi. Tandaan mo yan. Kahit mamatay pa kami. Sineri ako. Oo, anak, hindi ako Baka mamatay kayo dyan. Tanda na ako. Tanda na ako. Isa palang prophet na si FLM. He is actually a Messiah. Actually, sinabi ni Kulaong nga yan kay Nay Mary Ann, ang nagbabantay daw nung kayamanan, nung mga gold na yon, doon sa Isabela ay isang ermitanyo. At yung susi, pinakita kay Inay Mary Ann. Kaya naniwala naman si Inay Mary Ann na may susi at ang bantay doon, ermitanyo. Iba to mga kahombre ko crazy. Kasi may itinatago pala siyang ginto. Di Marcos nga to mga kahombre ko, di ba? Baka siya yung naghahawak ng mga ginto na makakapagpabayad sa lahat ng utang ng Pilipinas at sa lahat ng problema ng Pilipinas at ng bawat Pilipino. So siya pala talagang hero natin. Palakpakan ng putangin ng yan! Grabe! Galing ng storya. Ina, yung anak niyo hindi tumigil Sinabi ko ilang beses kong pinakiusapan, tumigil na. Sasabihin nyo na sa akin nakasalalay ang pagkakaisa ng buong mundo. Paano pa mangyayari kung sinisira mismo ng anak nyo? Ipagtatanggol nyo nang hindi nyo naman nakikita. Samantalang ako nakakakita, hindi nyo pinaniniwalaan. Kasi araw-araw din Hindi kaya minsan nagtatanong ako, putang ina kung anak nyo ba ako O putok sa buho lang din ako. Kasi hindi nyo ako pinakinggan Ang timano, nagsasalita ako, pinipilit nyo, ini-insist nyo na tama siya, wala siyang ginagawa, kung ibang tao ay sinisisi nyo. Ako lang nga nakakakita Alam niyo ba kung bakit ako nagdurusa rito? Dahil sa mga dokumento na inilabas niya noong 2012. At huwag niyo sasabihin hindi siya nagdala. Siya ang nagdala. Humingi na siya ng tawad sa akin noong pa. Pinatawad ko na. Ano sasabihin niyo ngayon? Pipilitin niyo uling magsalita para pagtakpan yung anak niyo. Tama ba? Galing na story nito. Paano ba na-record ang pag-uusap nilang mag-ina? Tapping po. Naalala nyo ba ang Arroyo at Hello Garci na record din yun? Wiretapping ito. Nako, pag ganyan sa boses, hindi mananalo yan sa korte kasi pwedeng may kaboses at ginamit siniraan, personal physical, dapat patunayan na si Leo yan. Kahit hindi ko kilala yung tao, ako mismo, hindi ako kumbinsido sa ganyan, lalo na recorded, orchestrated yan, planado, scripted, fake, sabi ng mga tao. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.